Dumito muna tayo. Yung Vice Presidente natin, mga kababayan, naghahanap po ng 16 trillion na utang. Nasaan daw po, mga bossing? Saan daw po napunta yung 16 trillion na utang natin? Saan daw napunta? Samantalang dito, mga kababayan, ang nakasaad po dito, no, lalakihan ko, medyo maliliit yung sulat eh. 16 trillion na ang utang natin. Saan napupunta? Tanong kaya natin kay Duterte. Saan napunta yung iba? Sa build, build, build? Na wala naman, hindi naman nakumpleto yung 120. Diba? Oh. Duterte administration leaves Marcos with 13.4 trillion. Pinakamalaki pala ang dating Pangulo. 3 beses ng kahit sinong tao na nandito sa itaas. Oh. Di ba? Ano ba talaga ang nangyari nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Hindi kaya naubos yung 7.4 trillion na pondo na yan, kakapamigay? Kaka-reward, reward, ikaw, nakahuli ka. Ikaw, reward, 2 million sa'yo. Bakit? May nanlaban sa'yo. Hindi kaya doon, or kaya doon sa build na 120 proyekto, 12 lang po ang nagawa daw. Napagsabihan pa ako, fake news ako kasi daw yung tulay ay bumagsak kaya 11 na lang. Nagalit naman si Chi ng One Squad o ng Ceresa Force. 10 na lang daw. Bakit to? Pinatanggal daw, pinagiba daw po ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung pagkataas-taas na Mount Mount Kamuning. Dahil hindi naman safe. Ano po? Hindi ka nga mapapagod. Aatakihin ka naman sa pagod. Hindi ka nga mapapagod. Aatakihin ka naman pag panik mo doon sa sobrang taas. Di ba? Yung mga matatanda, magagamit ba? Hindi naman, di ba mga bossing? Basahin natin yan. Duterte administration leaves Marcos with 13.4 trillion. Duterte, 7.4 trillion. The former president leaves Marcos with 13 dev. All in as of June 2022. Yan ang malaking tanong. Saan napunta? Parehas din mga kababayan, nung sinasabi na ilan ba yun? 51 billion, 52 billion, 51 billion. Na pondo daw sa Davao. Biruin mo, laki-laki ho nun, mga kababayan. Pero nasaan po? No? Bakit patuloy ang pagbaha? Bakit ang taas ng krimen? Yung sinasabi nila na number 1 in Southeast Asia, parang hindi ho ako maniwala dahil tumira ho ako. Halos 7 taon ho ako nakatira sa Singapore, mga bossing. At ako naniniwala yun ho talaga, mga kababayan, yung number 1 in Southeast Asia. Di ba? Sabi ni Dot Pintura, naghahanap ng pondo. Explain niya ang confidential funds niya bago siya magtatanong. Nagtuturo nga ho. Di ba? Dayan Asuncion, nagtuturo ang Vice Presidente. Para maiiwas ang tanong sa kanya. Nung panahon ni Gloria Arroyo, ang iniwan 2.4 trillion. Nung panahon po ni Noynoy Aquino, leaves 1.4 trillion with extra 1 trillion budget to Duterte as of June 2016. Marcos, 2.6 trillion. Marcos administration recently faced 2.9 trillion debt as of 2025. Nagbabayad ng utang. Pero tingnan nyo naman mga bossing, mas lumobo ang pondo, mas lumobo ang utang ng Pilipinas sa panahon ng dating Pangulo. Sabi ni Clyde Mosende, Duterte, billionaire yan na galing sa taong bayan. Dakilang kawatan ang pamilya na yan. Kung ang Inday Sara Duterte nga hindi maipaliwanag yung sa confidential funds No? Umpisa silang nasilip dahil doon sa paggasta ng 11 days ng 125 million hanggang ngayon po
nakabinbin sa taong bayan, sa utak ng mamamayang Pilipino, saan napunta ang buwan-buwan o kinsenas katapusan na kinakaltas sa amin. Di po ba? Tapos ngayon, ibalik natin sa kanila yung tanong. Baka sakali na maniwala yung mamamayang Pilipino na sila talaga ang may problema at hindi ako. Biruin mo yung confidential funds, ang bumibitbit. Yung, ano pangalan nun? Nakalimutan ko yung pangalan eh. Na tawag dito, bodyguard o gwardiya. Di ba, Mark, sana pag nakuha ang confidential funds, bigyan sana ng 2 million bawat Pilipino. Sa ninakaw ni Sara, 612 million, may sobra pa. No? Walang mahirap na Pilipino, sabi ni Ma'am Jocelyn Katapangan. So yun sila chika, salamat. Sa dami ho niyang mga pangalan na yun, mga bossing, tapos nadagdag pa po yung sila Mary Grace Piatos, nadagdag pa po sila Jugs de Asim. Di po ba? Ang lakas ng loob nilang magtanong kung saan napunta yung utang ng bayan, unang-una pala, ayan, si Duterte ang may pinakamalaking utang, tapos hindi naman din pala hanggang ngayon napapaliwanag yung confidential funds. Alam niyo po, matalino ang mamamayang Pilipino. Hindi po porket na, nalipasan na yan sa akin. Iba naman, hindi ho. Tumatatak po sa isipan ng bawat Pilipino. Yang mga ganyan. Kahit ipasa mo yung mga katanungan, mananatili sa utak ng Pilipino. Hindi, meron kaming itinatanong sa iyo. At eto nga pong pagtatanong natin, mga kababayan, sa pamamaraan ng impeachment na nakikita natin yung Senado natin mukhang gustong hadlangan. Di po ba? Sila naging senador o nagsenador, tumakbong senador, binoto ng taong bayan, ang tungkulin po niyan para sa mamamayang Pilipino, hindi po para sa iisang pamilya lang po na Duterte. Siguro nga, natakot sila. Ikaw ba naman? Sabihan ng ready ako. Gusto ko ng bloodbath. Tapos vice-presidente yan. Tapos kung babalikan mo yung history ng mga Duterte, tapos makita mo, nananapak si Inday Sara Duterte. Si Pulong naman, mananaksak doon sa beer house. Gustong maging speaker daw Gustong maging speaker ng house, pero mas mukhang pasado maging speaker ng beer house. Nakita nyo mga kababayan? Diba? Tapos may babalikan mo pa, 20 to 30,000 katao yung dead ball nung panahon, ng panunungkulan ng kanilang tatay. Diba? Baka naman yun yung iniisip ng mga senador, mga bossing. Yun yung iniisip nila, naku po, baka mamaya parinig sa akin ni Sara Duterte to.